pag-aabang sa pagbubukas ng border ng Gaza at Egypt kung saan mahigit 100 Pilipino ang susunduin ng ating embahada. Ang lagay nila tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi. Vicky, pasado 1:00 ng hapon ngayon dito sa Cairo. Tirik na tirik ang araw dito sa Pyramid Complex, kung saan ang mga turista ay hindi alintana yung gulong nangyayari. Ilang daang kilometro ang layo mula rito. Ang mga Pinoy na naiipit sa kaguluhan, buhay, nagtutulungan at nagbabayanihan. Yan ang mensahe ng mga Pilipinong patuloy na naghihintay na magbukas ang Rafah Crossing para makaalis sa Gaza na hanggang ngayon patuloy na binobomba ng Israel. Kabilang sa kanila ang isang 12-day-old na sanggol na ipinanganak nang magsimula ang kaguluhan sa lugar. Protesta ito ng mga Egyptians dito sa Cairo upang kondinahin ang nagpapatuloy na opensiba ng Israel sa Gaza. Bit-bit ng mga nagpaprotesta ang mga larawan ng mga batang naiipit sa bakbakan. Kasabay ng panawagan, nabuksan na ang Rafah border crossing upang makapasok doon ang humanitarian aid. Sa Egyptian side na Rafah border crossing, meron ng mga nagdarasal para sa mga namatay sa isang pambobomba sa ospital sa Gaza na ikinamatay ng daan-daang katao. Hanggang ngayon, hindi pa makalusot ang humanitarian aid papasok ng Gaza mula sa Egypt dahil hindi pa rin humihinto ang opensiba ng Israel. Kaya sa Palestinian side ng Rafah border, daan-daan ang naghihintay na makatawid, umaasang mabuksan ang importanteng lagusan. Sa drone video na ito, makikita ang laki ng pinsanang dinulot ng opensiba sa Gaza. Ang mga gusali nagkadurug-durug na. Kabilang sa mga naiipit sa Gaza, ang 135 Pilipino. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan na siyang may jurisdiction sa mga Pinoy sa Gaza, halos lahat sila nasa Rafah Governorate na raw sa Southern Gaza malapit sa Rafah Crossing. Handang lumikas sakaling magbukas na ang border ng Gaza at Egypt. So far, they have told us that they are all right, that they are, I wouldn't say safe because they also hear some explosions, but not in their immediate neighborhoods. So they are alive. The good thing to know is that several of our countrymen are helping one another. In fact, a community leader in southern Gaza helped the Filipinos who relocated and offered her 2 apartments to house our countrymen. And this is proof that the bayanihan spirit among our Filipinos in Gaza is very much alive. Pasulpot-sulpot lang daw ang supply ng kuryente at tubig at paisa-isa na lang ang mga tindahang pwedeng bilhan ng pagkain. Matapos ang anunsyo na magbubukas ang Rafah Crossing para sa humanitarian supplies, nag-abiso na raw ang mga otoridad na maghanda sila sa posibilidad na papayagan ng makalabas ang foreign nationals na naiipit sa Gaza. We were told by our embassy in Israel to be ready at any time soon for the signal for our nationals to move out and proceed to the border because the border might reopen anytime. We just don't know when. I don't want to preempt it, but that means it could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. Because the Israelis have always said, be ready at any time because it could be at any day. It will not be a permanent opening. It could be for a window, maybe 12 hours, 24 hours. Bukod sa mga Pilipino, libu-libong foreign nationals din ang nag-aabang kung kailan bubuksan ang Rafah Crossing para makatawid sila patungong Egypt. Bagamat kagabi, sinabi ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na papayagan nila ang hiling ng Amerika na buksan ang border para makapasok ang tulong sa Gaza. Una nang sinabi ng Egypt na magbubukas lang ito kapag nagpatupad ng ceasefire ang Israel. Pinangangambahan kasing dadagsa sa border, hindi lang mga foreign national kundi pati mga Palestinong gustong takasan ang pambobomba at posibleng pagpasok ng Israeli forces sa Gaza. Pero pagpasok sa border ng Egypt, panibagong hamon naman ang problema sa seguridad sa Northern Sinai. Kaya posibleng Egyptian forces umano ang susundo sa mga papayagang lumabas ng Gaza sa mismong border at saka sila dadalhin palabas ng Northern Sinai patawid ng Suez Canal. Sa 135 Pilipino sa Gaza, 51 sa kanila ay mga menor de edad, mga Filipino-Palestinian. Mula sila sa 129 na mga resident Filipinos, mga nakapag-asawa ng Palestino. Pero meron ding 3 Pinoy na itinuturing na turista dahil bumibisita lamang sa Gaza noong magsimulang kaguluhan, 2 volunteer doctors para sa isang international aid organization at isang OFW. Lahat sila nakalista ngayon para makalusot sakaling buksan
ang Gaza-Egypt border. Vicky? Rafi, lahat ba ng 135 na kababayan natin na nasa Gaza ay may balak na lumikas? Hindi ba ilan daw sa kanila ay nakapangasawa ng Palestinian? Yes, Vicky, halos lahat ng mga Pinoy sa Gaza ay mga nakapag-asawa ng Palestino, kaya nga marami ang mga minor de edad. Sa ngayon, nasa 80 yung mga nagpahayag na lilikas, pero kahit hindi nagpalista yung iba, isinama na sila sa listahan sakaling magbago yung kanilang isip oras na magbukas yung Rafah crossing, Vicky. Rafi, bakit nasa Egypt-Gaza border o Rafah crossing yung naghihintay ng mga kababayan natin at iba pang foreign nationals na gustong makaalis sa Israel? Ito lang ba yung pwedeng exit nila? Tama, Vicky, yun lang yung natatanging exit. Pwede namang umexit dito sa may Israel border, pero syempre hindi papayag ang Israel na makapasok sa kanila ay itong mga galing sa Gaza. Pero hindi pwede ring umexit dito sa pamamagitan ng dagat, pero kontrolado rin yan ng Israel, kung kaya't ang pinakaligtas na lamang na pwedeng daanan nito mga naipit yan sa kaguluhan sa Gaza ay itong Rafah crossing. Bagamat matagal na isinasarado ito, bukas sarado ito dahil sa mga kaguluhan sa Gaza, ito na yung pinaka-safe na lagusan ng mga nagagaling sa Gaza papasok dito sa Egypt, Vicky. So Rafi, sa panahong buksan na nila yung border at sinabi ng anytime pwede mangyari ito, may idea na ba tayo sa proseso kung paano makakatawid? Makakatulong ba yung mga authorities ng iba't ibang bansa sa pagpapabilis ng prosesong ito? Nakakasana raw, Vicky, itong proseso at tandaan natin na itong Philippine Embassy dito sa Cairo ay meron ng karanasan sa nangyari kaguluhan sa Sudan kung saan 800 mahigit ng mga Pilipino ang kanilang prinoseso at ipinasok dito sa Egypt mula naman sa Sudan. So ngayon din, ganun din ang kanilang gagawin dito sa mga Pilipinong galing naman sa Gaza. Nakahanda na yung kanilang mga papeles, yung kanilang mga pangalan ay nakalista na both dito sa mga otoridad sa Egypt at pati na yung mga otoridad sa Israel sakaling hanapin yung kanilang mga pangalan. Kaya nga kahit yung mga hindi nagpalista ay nilista na. Saka kung sakali magbago yung kanilang isip ay nandun sila sa listahan. At kapag binuksan na itong border crossing, Vicky, ay posibleng Egyptian forces ang sumundo doon sa mismong border at dadalhin sila sa may safe na lugar pagkalagpas ng Sinai Peninsula, pagkalagpas ng Suez Canal, dahil ito na yung pinaka-safe na lugar dito sa Egypt at dito na maghihintay itong ating konsulado at mga staff ng embahada kung saan isasakay sila sa tatlong bus, Vicky. Nirentahan ito ng embassy ng Cairo at mula rito ay dadalhin nila sila dito sa Cairo, Egypt at i-house sa mga hotel habang hinihintay yung kanilang mga papeles para makalipad pabalik dyan sa Pilipinas, Vicky. Sige Rafi, antabayan na natin ang mga update mo mula dyan. Maraming salamat sa iyo at mag-ingat ka ng husto. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras.